Amen. Good morning. Thank you, Brother Willie. Amen. Medyo maulan po ngayon pero maganda naman. Sabi ko sa inyo, mas maganda pagka maulan kaysa mainit. No? Well, I hope masaya tayo sapagkat tayo nasa bahay-sambahan ng Panginoon sa umagang ito. Amen. At kung babalik man ang Panginoon sa araw na ito, at least nasa bahay-sambahan tayo. Amen. Yan ho ang pinakamaganda. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasan at kalusugan na pinagkakalob sa atin, higit sa lahat sa buhay na ito. No? Araw-araw, our life is a blessing. Yan ang lagi nyo pong titignan, yan ang lagi nyo pasalamatan sa Panginoon. No? Araw-araw ibinibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Alright, ngayong umaga ay muli pagpapatuloy natin ang ating aralin, no? Sa atin pong yung series of messages on realigning our finances. No? At ako'y iniwala na maraming natutulungan ang mga lessons nito na atin pong naririnig kasi lalong-lalo na sa mga kabataan. It's very important for the young people to start right. No? If you are in a stage na kayo ay nagsisimula ng buhay at magsisimula kayo ng buhay pamilya, it's so important to start right. Okay? Amen? Alright, kaya kagabi, kausap ko yung ilan sa mga young people, sabi ko, makinig kayo at pagsinin nyo na mabuti, tanggalin sa isipan yung mga kaisipan na nakikita natin or bunga ng impluensya ng ibang mga kabataan na parang walang mangyayari. No, parang this is it. Itong kalakaran So ito talaga, kapag ka ganito, pagka pulubi ka, pagka mahirap ka talaga. No, tayong Kristiyano naniniwala na may Diyos, hindi tayo naniniwala sa ganong klaseng reasoning. Amen? You always have to process your reason. No? Dapat tuloy-tuloy, huwag niyong tutuldukan, huwag kayong mananatili doon sa sabihin niyo lamang, this is it. No. Hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula at nagpapatuloy tayo sa ating travel sa ibabaw ng lupang ito. Okay? Sa ating journey. All right. So, if you have your Bibles now, you can turn your Bibles in the book of Proverbs chapter 10. Now, maganda hong pagbatayan ng patungkol sa finances din, yung mga principles ni Solomon. At alam naman po natin, na si Solomon ay isang mayaman na tao. No? Dineklara po siyang pinakamayaman na tao sa balat ng lupa. Kaya maganda hong pagbatayan din yung kanyang prinsipyo. Okay? In the book of Proverbs chapter 10, verse number 4. Okay, verse number 4. All right, are you with me now? Here's what the Bible says. He becometh what? Poor that dealeth with a slack hand. But the hand of the diligent maketh rich. You still believe that? Nainiwala kayo dito mga kapatid sa talata na to? This is the Word of God, kapatid. This is approved by God. And if you do this, then God is with you. Because God is in it. No? All scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? So kaya maganda hong pagbatayan nito, mga kapatid. Mamaya meron pa akong ilang talata na babasahin at bibigyan po natin ng pansin. Tayo po muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na aming pong binasa. Pagpalain niyo po ito at nawa po ay magsilbing batayan din ng aming pamumuhay ang prinsipyo po na ito, about finances. Kayo po ang mauna po sa amin. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso, bukas na pag-iisip upang inyong salita ay maging katanggap-tanggap sa aming pong buhay. Particularly sa aming sarili. And
Pagpalain niyo po na ito po'y mag-sink in sa amin na lagi po namin i-consider, lalo-lalo na po sa mga kabataan po ngayon, ang lesson na ito in our Sunday school. So please, oh God, make me a blessing once again. Examine our hearts, and if there's any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And bless those that are still coming in upang makasama po namin sila, and that they might be with us and study the Word and increase their learning, O God. Thank you, O God. We praise you for what you're going to do this morning. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, find your place, and everybody pay attention. Inuulit ko po at gusto ko pong laging sasabihin dito sa inyo, mga kapatid, kasi ayoko na ako'y nagtuturo, mga kapatid, at nandito kayo sa church, lalabas kayo na wala kayong natutunan. Okay? So pay attention, anumang mga concern natin sa atin pong sarili, then dito po tayo lahat naka-pay attention para ma-accomplish natin yung ating purpose. You ready? All right. Kayong mga nasa taas, you ready? You ready? All right. Kayo nasa likod, you ready? Amen. All right. So pagpapatuloy po natin yung ating aralin, sabi ko sa inyo patungkol sa finances, and last Sunday ay pinag-usapan po natin yung kung ano man ang ating iiwanan, anong dapat nating iwanan sa ating mga anak. No? Alam niyo mga kapatid, importante po ito kasi alam po natin na yung mga anak po natin, nagkakaroon na sila ng trabaho, pero ang problema mga kapatid, hindi pa nila alam kung anong gagawin nila sa trabaho nila. You see, tinuturuan lamang natin sila na makahanap ng trabaho, pero hindi natin tinuturuan sila kung anong gagawin nila sa resulta ng trabaho nila. See? So kaya makikita nyo, nagkakalabo-labo. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, nung nakaraan Sunday, if you can still remember that, na kinakailangan ituruan natin sila ng tinatawag natin financial wisdom. Mahalaga na hindi na nila ulitin kung anong nangyari sa atin. Kung hindi maganda ang nangyari sa ating finances, hindi na ho mangyayari sa kanila yan. So, dapat may pakita rin natin sa kanila kung paano natin hinahawakan yung pera. Importante po ito. Kasi mahalaga na ang mga bata ay maging conscious na sila sa paggamit ng pera. Kaya nga kagabi, sinasabi ko sa mga kabataan kagabi, maging kakaiba kayo. Make the difference. You ought to learn, no? Make the difference. Kasi maraming mga kabataan, nagkapera na sila, nawala na sila sa church, nawala na sila ng partisipasyon sa church, kasi ang alam lamang nila ay, yung bang parang, kung tawagin yan sa colloquial na pananalita ay hagas. No? Yung parang grabing panggigigil nila sa pera kasi nagkapera na sila. Parang may pakiramdam na nga sila, pwede na sila maging independent, humiwalay sa magulang nila because they have the money already. See? So that's a problem. You see, if you have the money, it doesn't mean that you are secured. Sapagat maraming may pera ngayon, hindi pa sila secured. Tandaan po natin, security belongs to God. Amen? So, you have to teach your children about your financial ways. And also, ituturo din natin sa kanila yung or kung paano nila gagamitin yung iiwanan natin. Yes, may iiwanan tayo sa kanila, pero kinakailangan na turuan natin sila kung anong gagamitin nila at paano nila gagamitin yung may iwanan nila. May iwanan natin sa kanila. See? So the problem is, ito po yung uulit-ulitin ko rito mga kapatid, tatandaan yung prinsipyo na ito. It is not about what you make, but what you do to what you make. You see? So, it's not about what you make, no, but it's about what you do with what you make. Okay? So, kaya mahalaga yan.
pagka hindi mo alam kung paano mo gagawin, anong gagawin mo dyan sa kinikita mo, yun ang problema. Sabi lang, pag kumita lang ako ng ganito, sigurado ganito. Pero anong plano mo sa kikitain mo? See, that's a plan. Okay? Now, there's another thing here in the book of Proverbs. Nung nakaraan ay Proverbs yung pinag-uusapan natin. Sabi ko nga po sa inyo, napakayaman ni Solomon. Hindi lamang po yung yaman dito financially pinag-uusapan, pero you have to understand na when Solomon started his kingdom, he started it with the wisdom of God. Okay? Let's go to the book of Proverbs chapter 4. I think some of you already memorized it in verse number 7. Okay? Proverbs chapter 4 in verse number 7. Are you with me na? All right. Kung nahirapan kayong hanapin yan, just look up to the screen at makikita nyo na po yan. Wisdom is the what? The principle. Okay? It means the first of all. It's the principle, no? It's the main thing, okay? Wisdom. Now, also, if you go to the book of James, James tells us that if you lack wisdom, what? Come on. Ask God, okay? Ask God if you lack wisdom. So, maging sa New Testament na si James, na napakalayo niya na kay Solomon, pero naniniwala pa rin siya sa wisdom. You see, and he is explaining actually about the wisdom, the difference of wisdom from above and the wisdom from the earth. Okay? So, pinapakita yan ni James. Pero ang sabi ni James, si James ay nakatuon, nakafocus siya sa wisdom from above and not the wisdom from the earth. See that? But you see, the people today, mga kapatid, ang panahon ngayon ay nakafocus sila ngayon sa education ng mundo. That's the wisdom of the world. You see? So nakatuon sila ngayon sa world system. Now, if you focus on the wisdom on earth, then what you will get, mga kapatid, is the world system. Sapagkat dito yan, sa ibabaw na ito. Pero sabi ni James, sabi niya, if you lack wisdom, hindi sinabi, tinuro ni James na mag-aral tayo dito sa ibabaw ng mundo. Alright, but ask God. So if you will ask God, if you lack wisdom, what do you think? Saan magagaling yung wisdom ng Diyos? Come on, talk back to me if you can. See, naiisip niyo mga kapatid? See that? So, the most trusted education is the Bible education. See? The most trusted education. Operators, if you can fix this screen right here. Okay? I hope na monitor niyo yan. Okay? Now, listen. Sorry. But, na ano kasi nanghihinayang ako sa screen, no? Nilagay natin yan dyan eh. Alright. Nakuha mo, Tony? Okay. So, kagabi ko pa sinabi yan. Alright. Yeah. Kung sira yan, tanggalin mo na yung saksak para hindi na siya nangingindat-gindat sa akin. Okay? All right. So, let's go back to the Bible. So, may kita natin, there's another wisdom. May kita nyo mo, chapter 4, verse number 7, sabi ni Solomon, wisdom is the principal thing. Now, if it is the principal thing, notice what is that? After Solomon said that wisdom is the principal thing, what is the next word? You see, meron kaagad siyang conclusion. Meron kaagad siyang ini-enforce na sabi niya, all right, you've got to fix your mind on it or in this issue. Ano yon? Therefore, notice the word therefore. What? Get wisdom. Very simple. If wisdom is the principal thing, then what? Get it. Napakasimple, di ba? I don't know. Hindi mo na kinakailangan pumunta sa college. Ang kagandahan mga kapatid, naiintindihan niyo po ba mga kapatid, nare-realize niyo na pag nandito kayo sa simbahan, you're learning a lot of things here that you do not learn in the school. And that you don't need to go to school para matutunan niyo. See? Kahit wala kayo sa school, kahit hindi kayo, sabihin niyo, tumigil na kayo sa pag-aaral. Alam ko, yung iba, hindi naman sila tumitigil sa pag-aaral sapagkat ayaw nila mag-aral. Ang ayaw lang nila sa pag-aaral ay yung exam.
Amen. Come on, huwag kayo magpahalata, That's always the case. Pagdating sa exam, mga kapatid, lumalabas na dyan ang dapat lumabas, yung mga pandaraya, na hindi aaminin. All right, let's go to the Bible. Therefore get wisdom, and with all thy getting, get what? Understanding. You see, now, pagka alam mo na yung knowledge is wisdom. That's education. Kapag ka pumunta ka sa school, bibigyan ka ng knowledge. Okay? But you have to understand which of those knowledge, kapatid, mga kabataan, hear me now, ang talagang kailangan mo at makakatulong mo sa present situation and in the future. Tandaan nyo, alright, wag mo nang isipin yung past sapagkat eto na yun. Nasa school ka na. Eto na yung buhay mo. Alright? Nandiyan ka na sa issue na yan. Nandiyan ka na nakatapat sa issue na yan. Nandiyan ka na sa situation na yan. So that's your present situation. And then, alin yung kailangan mo doon sa present situation na kailangan mo rin sa future. So you have to understand that. You see, kasi yung understanding mo, yan ang magbibigay sa iyo ng interest doon sa knowledge mo. Nakuha nyo? Kasi, alam niyo ba mga kapatid, pakinggan niyo mabuti sabihin ko, kaya maraming mga tao na ayaw na nila sa church at hindi nila gaanong binibigyan ng pansin yung church. Alam niyo kung bakit? May paniwala sila na ang pinag-uusapan lamang sa church, una, hindi mo maintindihan because it's all about, the dragon, yung the beast, the 666, yung mga ganun ba? So, ano ba naman, tatuan mo niya ng marami na hindi rin nila intindihan. Mas pipiliin nila yung tattoo kaysa mga 666 na yan. Diba? Na hindi man nila gaano naintindihan. Ang hindi nila nalalaman, yung ganitong klaseng sitwasyon. You see, na yung present na situation ng buhay, na yung pala ay tinuturo simbahan. Kaya pag karamihang na simbahan, wala na ho silang interest na pupunta sa simbahan yung maraming kabataan kasi nga, hindi naman nila naiintindihan Para bang, sabi nga nila mga kapatid, hindi naman yan ugma na sa buhay ko ngayon Wala na yan. You see, kumbaga sa wala na, outdated na yan. You see, pero kung tutusin mga kapatid, hindi mo ma-outdate ang Bible. The Bible is always advanced. No? Mas advanced pa po ang Biblia. Hindi po yan kailanman ma-outdate. Okay? Now, so makikita nyo, yung understanding, you have to understand, katulad pinag-uusapan natin ngayon. Okay, sinasabi ko sa mga young people, kagabi pa. Alright, think about this. Ano mang naririnig mo rito, put it in your mind na. Okay? Kasi, tingnan mo, mamaya pupunta tayo dyan. Ang sinasabi ko lamang muna is knowledge. And then, this knowledge, unawain mo ng mabuti. Okay? Para magkaroon ka ng ability na matanggap mo ang mga bagay na ito. Na pag umuwi ka o umalis ka rito, sa simbahan, paglabas mo sasabihin mo sa sarili mo, kukunin ko yun. Yun ang i-apply ko. Pag uwi mo, may gagawin ka na. So this will push you to do something. This will push you to work. Hindi lamang yung basta ka lang mauupo dyan, sasabihin natin nagsimba. Pagkatapos nagsimba, what's that? You think pag nakaupo ka dyan, paglabas mo, alalayan ka na ng Diyos? No, you've got to get His mind. Sabi ni Paul, let this mind be in, which was also in Christ Jesus. You see that? So, hindi ka uuwi, kapatid, na nagpapantasya ka lang na nandyan kasama ko ang Diyos. No, ang pinakamaganda, nasa iyo yung mind ng Diyos. Are you getting something? All right. Now, let's go to chapter 10. Tingnan niyo mga kapatid. So, in chapter 4, makikita niyo sa Solomon na pinangangalandakan niya yung wisdom. Sapagkat yan ang hiningi sa Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, sinimulan ni Solomon, he started his kingdom with the wisdom of God. You see, ang nakakalungkot nga lang ay hindi niya na sinunod sa later part ng kanyang buhay. But he still gave his conclusion na sabi niya, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Imagine that. Ginawa niyang duty.
All right. Now, so let's take a look dito mabuti. Ang sabi ng Biblia, this is a given principle, given principle. Ano ho yun? He becometh poor that dealeth with a slack hand. Ganun yung arrangement ng kanyang or construction ng kanyang statement. Remember this, sabi niya, he becometh poor. Nagiging mahirap. Yaong nagdi-deal or ginagamit yung kanyang shorthand or in other words, pagka nilagay natin to sa ating pangungusap mga kapatid, bilang Pilipino, simple lamang. Kapag ikaw ay tamad, maghihirap ka. Yan ho yan. Slack hand. Hindi ginagamit na sana yung kamay ay ginagamit, pero pag hindi mo ginamit yan, slack hand, tawag po niyan. At kapag meron kang slack hand, kamay na hindi ginagamit, mamumulubi ka talaga. So, it's a given principle. In other words, pagka sinabi ng given principle yan, at constant principle yan, hindi mo na babaguhin yan, hindi mo na babago yan. Talagang ganyan na yan. Pag tamad ka, maghihirap ka. Alright? What is next? Anong another statement? Okay? Now, sabi sa kasunod na statement, but the hand. You see, sinabi ko sa inyo, yung statement na merong but, pinawawalan na ng bisa yung unang statement. Kung gagawin mo. But the hand of what? The diligent, what? Make it rich. You see? Sigurado po ito, mga kapatid. In other words, yung kamay ng mga tamad ay patungo sa hirap. Pero yung kamay ng masisipag ay patungo sa yaman. Nakuha nyo? In other words, pag minix mo yan, mga kapatid, walang masipag na naghihirap. Kuha nyo? Alright. So, ito yung bagay na ito ang dapat nating ilagay sa isip natin. Now, saang bagay tayo magiging masipag? Alright, syempre magtatrabaho. Magtatrabaho tayo. Listen, walang taong ipinanganak. Tandaan nyo ito mga bata, kahit nagaano pa man kayaman ang inyong mga magulang, walang bata na pinanganak na hindi dapat magtatrabaho. Woo! Kahit na sabihin nyo pa na may pera na ang magulang ninyo, kanya yon. You are designed, when God created you, God designed you to work. Look at your hands. God designed you to walk. Look at your feet. God designed you to talk. Look at your mouth. Look at your tongue. God designed you to breathe. Look at your nose. Look at your breathing system. God designed you to hear. Look at your ear. See that? Now, listen, lahat ng mga bagay na yan, tignan po natin ang mabuti. Alright? Wala, kahit na anong yaman natin, tandaan nyo yan. Minsan, alam nyo, nakakalungkot mga kapatid, yung mga magulang ay hindi nasanay uminom ng soda, pero yung mga anak, pambihira, katakaw-takaw sa soda, wala pa naman trabaho. Yeah. Nakakahiya pagka ang ating mga anak ang tatakaw sa mga anong tawag na processed food na samantalang yung mga magulang ay pagulay-gulay lamang mga sariwang pagkain. Pero yung anak hindi kumakain ng ganon. So think about it. Now, it's something ay namimiss ng mga batang ito, mga kapatid. But think about this. I want you to consider this, okay? Now, so if you are designed to work, you have to work. Now, when is the best time for the young people to learn to work? Now, listen to me now. Maraming beses na pinag-uusapan natin ang pamilya as a family. Pero ngayon, for 2 Sundays na, this is the second Sunday,
na nagtuturo ako sa inyo patungkol sa mga bata kung paano natin tuturuan sila patungkol sa finances. Kasi yun ang nakita ko mga kapatid. You see, mga kabataan ay kulang lagi sa kanila ang kanilang pera. Bakit? Parang ang dami nilang concern. Ang dami nilang concern. Ang dami nilang gustong bilhin. See that? Now, so, listen carefully. Anong ilang taong ka bago nag-iisip para ikay makapagtrabaho? Alright? Now, alam niyo mga kapatid, tinitignan natin ng mabuti rito yung magiging blessing tayo sa ating family. So just imagine kung lahat ng mga members ng family ay blessing sa kanilang family. Or nag-iisip, may desire sila na maging blessing sa kanilang family. You see, parents, you have to discuss this. You have to, hindi lamang ito dapat marinig ng mga kabataan sa simbahan. Dapat marinig ito mismo sa mga bibig ng magulang. Okay, anong meron tayo sa ating pamilya? Dapat maging blessing po tayo. Bawat miyembro ng pamilya dapat maging blessing. Paano magiging blessing? Alright, young people, mag-iisip kayo ngayon. Ilang taon ka na ngayon? 15. Anong plano mo pagka lumaki ka? In fact, mga kapatid, marami na rin akong na-meet ng mga bata at the age of 16 ay kumikita na sila. Yeah. May naniniwala ba sa akin? Oh yeah, marami. Marami ng ganyan. And then at the age of 18, kumikita na sila. But let's consider, no, at the age of 20, okay? At the age of 20, nagtatrabaho na kayo or mayroon ka ng desire na magtrabaho. You say, remember, using this principle, kapatid, hindi ko papahintulutan. Kaya dapat sa kabataan, mag-iisip na kayo ngayong umaga, hindi ko pala papahintulutan, dapat ang aking sarili maging tamad. I have to stretch my hands and everything in me. Kinakailangan gamitin ko yan. So dapat magtrabaho pala ako. Anong pwedeng trabaho na pasukin ko? Kasi, alam niyo mga kapatid, ang problema sa ating mga Pinoy, nahihiya tayo sa mga trabaho na pagkakakitaan naman natin. You see, nahihiya tayo doon. At ayaw natin, wala ka pa naman tinatapos na career or wala ka pa doon sa punto na ikay professional, naghahanap na kaagad ng sweldong pang-professional. Di ba? O trabahong pang-professional. Now, the point is this, okay? Dapat ako magtrabaho kasi kumakain na ako. Alright? Dapat ako magtrabaho kasi may pangailangan ako sa buhay ko. Dapat na ako magtrabaho para sa sarili ko. Now, for example, at the age of 20, sino dito ang 20 years old na may trabaho na kayo? Is there anybody here 20 years old? Yeah, 20 years old. 20 ka na ngayon? Okay, anong trabaho mo? Delivery. O sa sarili mo, wala kang boss? Meron kang boss? Okay. Think about that. Sino pa dito? 20 years old, may trabaho na kayo? Alright. 20 years old, asa pa kayo sa magulang nyo? Lalong walang tataas. See, imagine that, 20 years old, may trabaho na siya. Alright. Okay lang ba kung tatanungin kita kung magkano sweldo mo? Okay lang? O hindi na? Okay lang? Alright. Magkano sweldo mo? 500 a day. Oh yeah. Okay. Alright. This is practical, brethren, no? Tatanungin, okay lang ba na interviewin kita ngayon? Ha? Alright. Sa 500, magkano ang take-home mo doon? Wala pang tax yun. Kasi 500, hindi naman nagtatax eh. Ang mga taxes natin, mga kapatid, nasa binibili natin. Kaya lahat tayo nagtatax. Okay? Pinag-aaralan mo ba kung magkano ang take-home mo doon, magkano ang savings mo? Okay? So that's it. So kaya nga mga kapatid, nagtuturo ako ng ganito. Kasi yung iba, pag nagsweldo sila, yun lang alam nila, magsisweldo lang sila. So hindi nila pinag-aaralan, okay, sa loob ng ganito, anong dapat kong gawin? Okay, 500 sa delivery ka, anong delivery ba yung Grab or food? Alright, so in other words, may mga tip ka pa. Wala na.
Feeding program. Sa gobyerno ba yan? Hindi. Okay. All right, feeding program. But anyway, so buo yung 500. Okay. Now think about this, mga kapatid. 20 years old, nag-aaral ka pa? Nag-aaral ka at the same time. Okay? Now listen, ngayong 20 years old siya, nagtatrabaho siya, sumisweldo siya ng 500. Okay, ano kaagad ang nasa isip natin? Boy, I'm telling you, alam ko na yung iba, kulang pa yan. Ganon kaagad ang nasa isip natin. Kulang. Pero sabi ko nga sa inyo, ang problema is not what we make, but what we do with what we make. That's a problem. See? So kaya dapat makita natin yung kung anong problema nasaan yung problema natin. See? Ngayong tumatanggap ka ng 500, huwag mo sabihin na saka na ako mag-iisip pagka nakakumita na ako ng 700. No. Ngayong kumikita ka pa lamang. But listen to me now. So katulad niya, nag-aaral siya, so maliban dyan, binibigyan ka pa ng, siyempre, siguro, ng baon ng iyong magulang. Hindi na, wala ka ng magulang. Meron, pero hindi ka nabibig. That's it talaga. Okay. Now listen, that's good. So, malaking tulong na po yun. Magandang huwaran to sa inyo, mga young people. So, huwag niyo sabihin na hindi niyo kayang gawin ang ginagawa niya. Find something that you can make money. Find a job. Okay? Now, kahit na sabihin mo, nag-aaral ako, saan ako po pwede? Alin yung time ko na pwede akong kumita doon sa time na yun? Hindi ko i-spend yun sa pag-scroll maghapon. You see? At pagka mag-i-exam, wala kayong sagot. Bakit? Mali ang pinag-aaralan ninyo eh. Nag-aaral kayo ng ibang lesson na nakukuha doon sa mga reels, samantalang hindi nyo pinag-aaralan yung lesson na galing sa school. And then you're expecting na makakakuha kayo ng 10? No way. All right? Now, balik tayo sa lesson, mga kapatid. Tignan nyo. So, pagka kumikita ka na, all right? Pagka kumikita ka na, anong gagawin mo doon sa kinikita mo? Nagpaplano ka ba? Nagpaplano ka ba na ikaw ay magkakaroon pa ng savings? Remember the principles that I've given you. Ano yon? Earn, then what? Saved, and what? Invest, and give. Alright? So, yan ang mga bagay na dapat nating ilalagay. Hindi po pwede, kapatid, na hindi natin i-consider ang mga bagay na yan. Now, listen, noong araw, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nabuhay ako, na nakita ko pa ito noong araw. Pumasok ako ng elementary. Sa elementary school, tinuturuan kami na mag-save. Elementary school pa lamang. Kasi tinuturuan ka na, lahat halos ng mga estudyante noong araw may tinatawag na piggy bank. Sino ang familiar sa inyo yan? Kung hindi kayo familiar sa bagay na yan, kawawa naman kayo. No wonder kung bakit sumasabay tayo sa mundo. Okay? Now, wala tayong idea patungkol sa bagay na yan. Noong araw sa elementary, kapatid, tinuturo na yan. Nag-a-assume yung teacher na ikaw ay merong kang baon. Nag-a-assume yung teacher na ikaw ay merong coins. Ihulog mo doon sa kawayan or ihulog mo doon sa mukhang pigi talaga, mukhang baboy talaga. You see? So, ganun yun, mga kapatid. And then, natutuwa ka, sa tuwing uwi mo, aalugin mo. Yeah? Kahit wala kang nilagay, aalugin mo. Baka magmilagro na biglang bumigat. You know? Pero pinakamilagro doon, malalaman mo na lamang biyak na. That's a miracle. But anyway, so, what I'm trying to tell you, mga kapatid, is this. Yung savings ay matagal na huyang tinuturo. So just imagine, kung ikaw yung magiging masipag, maghahanap ka talaga ng trabaho at makakapagtrabaho ka na katulad nito. Na nauunawaan niyo ba, mga kapatid, na na ikaw ay posible na one day maging millionaire? Sino sa mga kabataan ngayon at sino sa atin, mga kapatid, ang nagsikap at nag-isip na isang araw, magiging milyonaryo ako? Yeah? Wala nag-isip na ganon. Pero pag pinag-aralan nyo, ako nagre-research, mga kapatid. Pag pinag-aralan nyo, karamihang mga naging millionaires, mga kapatid,
ay hindi po yan mga kapatid, mga entertainers, hindi mga artista, hindi yung mga matataas ang pinag-aralan. Pero alam nyo, kung sino mga naging milyonaryo yun, nanggaling po sa mga mababa, mga bus drivers, mga teachers, mga simpleng tao lamang, hindi matataas, hindi mayaman, hindi sila kumikita ng 6 digits. No. Marunong lamang sila na gumamit kung ano ang nakuha nila. Sabi ko sa inyo, the issue is not what you make, but what you do with what you make. That's the issue. So imagine kung ikaw ngayon, 20 years old, nakaka-save ka ng at least 150 araw-araw. Alam niyo ba na pag edad mo ng 60, savings lang yun meron ka ng mahigit 2 million. So hindi ka tatanda na uugod-ugod lamang, tatanda ka na milyonaryo. Savings pa lang yun. Ay kung ginamit mo pa sa investment yon, katulad sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ano sinabi ko sa kanina? All right, earn, and then what? Save, and then what? Invest. Kung ang investment mo ay hindi lang isa, so you can save more than 150 a day. Okay? Now, wala akong iba pinakamaganda. Hindi para parehas ang savings ang investment Maaring dito tutubo ka ng malaki. Maaring dito tutubo ka lang na maliit. Pero at least tumutubo ka pa rin. Mas maganda yung tumubo ka rito kaysa tubuhan ka rito. Yung iba, lalo na ng mga nagpipensyon, naghihintay na lang kayo ng tubo. Hindi tubo. You see? Now, that's a problem, kapatid. Hindi natin, ang iniisip natin, hanggang dito lang ako, ganito lang ang sweldo ko. Eto, tatandaan nyo, maraming mga maliliit, ayon sa aking research, hindi malalaki ang sweldo nila, pero naging milyonaryo sila nung sila'y tumanda. Now, I'm telling you, it takes time. You've got to learn to wait. Huwag kayong maging katulad ng mga kurakot na gusto lang biglaan at maramihang basura. You see, ang pinakamaganda, mabuhay tayo ng maayos. Masaya yung ganon, mga kapatid. Now, it takes time. You see, wag nating madaliin. Wag nating madaliin. Ang pinakamaganda lamang sa kabataan ay ganito. Tandaan nyo ito, habang nagsisimula kayo, alright? You've got to have a goal. In other words, the other words for that is dream. You have a dream. Meron kayong pangarap sa buhay. Meron kayong tina-target, mga kapatid. But listen, sa bawat dream, you have to put timetable on it. Lagyan nyo ng deadline. Hanggang kailan? Ano ang target date ko dito sa bagay na ito? Okay? Huwag lamang kayong bira ng bira na wala namang kayong tina-target. Dapat may tina-target tayo. Mayroon tayong target date, meron tayong deadline, meron tayong timetable, anong gagawin natin. Actually, nung nagtuturo ako sa mission, sinabi ko sa kanila yan, alright, ilang attendance ang target mo. Okay? Sa loob ng isang taon, ilan ang inaasahan mong attendance? Paano mo gagawin yung attendance? That's the plan, the process. You see? Now, hanggang sa makita mo na marireach mo yun, very possible. In other words, sa business, it must be feasible. Okay? Now, so, ang tanong ko ngayon, tingnan nyo mabuti, consider this. You young people, imagine 20 years old kayo ngayon, or ilang taon na kayo ngayon, maring 25 years old kayo ngayon. When you desire to work, tandaan nyo ito, never kayong magtatrabaho na hindi nyo iisipin ang savings. You see? Hindi nyo iisipin ang savings. That is a diligent hand. You see, yan ang sinasabi ni Solomon dito, but the hand of the diligent make it rich. Pinagyayaman ng Panginoon ang kamay ng masipag. You see? Pero tandaan niyo mga kapatid, anumang dream natin na walang timetable, it's only a wish.
it will become a wish and not a dream talaga. Wish mo lang yun. Kasi hindi mo naman tinatrabaho, hindi mo nilagyan ng timetable, hindi mo nilagyan ng deadline, wala kang nilagay, anong gagawin ko sa ganito. Now listen, ang problema ngayon ng iba, nagsisikap kayo kung kailan matanda na kayo. Pipersahin na natin yung ating ugat, pipersahin na natin yung ating buto, by that time may arthritis ka na. May bukol na yung dulo ng talampakan mo. You see, tatamarin ka na rin magtrabaho. Hindi ka na magiging masipag. Bakit? Hindi ka na pwedeng kumain ng karne. Ang pinapakain mo, ang makakain na lang mo ng karne, yung kasama mo sa bahay na hindi nagtatrabaho. Paano kasi sipagin ito? Di ba? Are you getting the point, mga kapatid? Kaya ang pinakamaganda, ngayon pa lamang, makinig kayo, young people, bata pa, wala pa kayo sa 20. Isipin nyo na ngayon, at the age of 20. Kaya sabi ko sa inyo, at the age of 24, established na kayo, meron na kayong, magsisimula na kayo mag-isip na makapag-asawa, magsisimula na kayo mag-isip na mag-start ng isang family. Now, hindi man ganun kalaki ang inyong naipon, hindi man ganun kalaki ang inyong savings, pero at least meron kayong pangsimula. At sabi ng iba, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako mayaman. You see, ay di pinasarap mo lang yung mapapangasawa mo. Pinakamaganda, sabay kayong magtatrabaho, magkatulong kayong nagtatrabaho. Paranasin mo siya kung ano ang hirap ng pagtatrabaho at pag-ipon ng pera. You see, your wife can be your secretary, your wife can be your, whatever, your partner in business. You see? So, did you get that? Ang kwenta ko lamang ho niya, mga kapatid, kung makakapag-ipon ka ng 150 a day in a month, you have 20 days, working days. Pero yung iba sa inyo, may sinisweldohan pa kayo kahit hindi kayo nagtatrabaho. May sweldo kayo sa Sabado, may sweldo kayo ng Sunday. See that? Ngayon, so in other words, talagang kumpleto yung 30 days, paid talaga kayo sa 30 days na yan. Pero mga kapatid, sinasabi ko, just for 20 days, you multiply it times 12 and then times 365. You'll get millions. Pag dumating na kayo 60. Oh! Is it possible for the minority to be a millionaire? It is possible. Parang naiimposiblihan kayo kasi kulang pa sa sigarilyo nyo. Kayo mga... Alam nyo, ang problema natin, mga kapatid, mas papasukin pa natin yung by chance kaysa doon sa by plan. Plinano na ng Diyos. Binigyan na tayo ng Diyos ng plano. Nandiyan na, naka-lay down na yung plan. So, papasok pa tayo sa mga by chance. Ano yung mga by chance? Wedding. Ano pa yung by chance? Loto. Ano pa yung by chance? Yun, baraha. Oh, my goodness. Naalala ko, yung dinaanan namin ng isang araw, kami nila Pastor Dexter, 2 weeks na nakaburol yung patay. Kasi hindi mailibing, kasi walang pera daw panlibing. Kaya ang ginagawa, pinagsusugalan. 2 weeks, for 2 weeks. Boy, hindi kami makadaan halos kasi ang daming tao. Nagsusugal, hindi naglalamay. So you understand that? So, kapatid, hindi tayo dapat papasok sa by chance. We have to work and plan. Alright? Huwag kayong magmadali. Sikapin nyo. Nagpaplano. Eto yun. Nung araw, mga kapatid, ganyan yung ginagawa ng mga tanda. Ano ginagawa nila? Minsan nag-i-skip sila ng isang meal na, hindi nila i-skip yung meal, pero yung ulam. Magtsatsaga sila sa asin para lang ma-save nila yung pera pambili ng lote. Kaya makikita nyo, mga kapatid, yung mga matatanda nung araw, ang lalaki ng lote. You see? Ang lalaki ng lote. Hindi po yan pananakop.
Binili talaga nila. Yung ibang mga ninuno ninyo, ang laki ng lote kasi nanakop eh. Yeah. Billarism. But anyways, so, makikita nyo mga kapatid, nagtitipid sila. Talaga nagtitipid. Nung araw, may thousands ka na nung araw, 3,000, makakabili ka na ng malaking hektaryeng lote. See that? But I'm saying, mga kapatid, ngayon, it's still possible. It is still possible. So, kaysa wala kang maiipon, kaysa wala kang aasahan, yung iba late na sila, kung kailan late na doon magsisikap mag-save. See? Tandaan nyo, in every earning, if you are earning, you can save. Now, what is the idea? Anong technique lamang dyan, mga kapatid? Alright. Never na mabubuhay ka or sisikapin mong mabuhay ka na laging lampas sa iyong kinikita. You see? Dapat mabubuhay ka laging below sa iyong kinikita. Pag namuhay ka doon, nakontento ka doon sa iyong kinikita, you see, kaya tinatanong ko siya, kung mabubuhay ka na, for example, kumikita ka ng 500, ano yung part na pwede mo i-sacrifice na hindi mo mauubos yung 500 sa isang araw? Kasi pag nagtablahan ho yan, mga kapatid, pag naubos yun, tama lang. No? You're meeting the need of the day. Wala. Isang araw, may gising ka na pagod ka, wala kang na-build sa buhay mo. Pagod, kundi maliban sa pagod. See that? Kaya, isipin mo ng mabuti, saan doon ang pwede mo i-sacrifice o saan doon pwede kang magtipid, pwede kang mamuhay ng below. You see? So you can still save. Whatever it is, it will take time. It takes time. Now, wag niyo panghihinayangan yun. Wag kayong pupunta, wag niyong pipilitin na kinakailang mamadaliin. No, hindi. So, think about it. Pag nakapag-save ka, and then saan ka ngayon mag-i-invest? Are you with me? Mga kabataan, eto, sinasabi ko sa mga kabataan na ito ngayon, may malaki kayong mapupuntahan kung gagawin nyo yan ngayon. Start doing it now. You see, don't just dream. Kinakailangan maglagay ka ng timetable. Ano yung magagawa mo? You know, pagka gusto mo mag-earn ng muscle, all right. I-check mo yung sarili mo araw-araw. Pero it will take time para makabuo ka ng bicep at saka tricep. You understand? So, huwag mo isipin na pagka nahanginan ka sa gym, malalaki na kaagad ang muscle mo. No. You have to work out. And huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot na mag-workout. Huwag kayong matatakot na mapagod. Huwag kayong matatakot na magkaroon ng sakit ng katawan. Sapagkat dyan, sa mga pagkakataon na yan, dyan nagsisimula at ebidensya yan na mayroong mangyayari sa buhay ninyo. Alright? Are you learning? So I'm just trying to push you. I'm just trying to stir up something in you na alam nyo meron at possible na mangyari. Ang hindi natin mapaniwalaan, mga kapatid, is this. Ang hindi natin mapaniwalaan na pwede pala tayo maging milyonaryo. Huwag mo nang hintayin na maghahanap ka ng trabaho na high caliber ng mga trabaho dyan at mag-i-earn ka ng 6 digits, ganon, saka ka magiging milyonaryo. No. You try to earn. Okay? Sundan nyo yung lesson na to, mga kabataan. Nakikinig kayo, mga kabataan? Sundan nyo yung lesson na to. See? Yung iba nga sa inyo, napakapalad nyo eh. Sumisweldo kayo na hindi pinapakialaman ng magulang nyo, sweldo nyo. Di ba? Pag uwi nyo ng bahay, hindi kayo bumibili ng bigas. Bakit? Tatay nyo pa rin ang bumibili. O, sila pa rin bumibili. Hindi kayo nangungupahan. Hindi kayo saan pupunta yung ano nyo? Milk tea. See? Haba sanang wala pang ganun. That's the best time na makaiipon kayo, makakapag-invest kayo. You see? Think about. Now, you can personally ask me kung saan kayo mag-i-invest. And next Sunday,
titignan natin kung paano at anong power meron ka na gagamitin mo para para lumubo ang iyong investment. Okay? Now, I believe you can get it here. Oh, you can get it here. Hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa kung saan pang school, mag-aral pa sa AIM, Asian Institute of Management, para matutunan to. No, masyadong magastos doon, mga kapatid. You can learn it here. Try to practice it. Amen? You can multiply your investment. Marami. Kalayan mo, kapag nakapag-ipon ka lang ng hindi magtatapos, mga kapatid, ang kunenta ko sa inyo is 40 years. Kasi karamihan, mga kapatid, nagsisimulang mag-invest kung kailan sila 50 na. Doon magsisikap na mag-invest. Doon magsisikap na magkaroon ng savings kasi sabi nila malapit na raw siyang mamatay. Kaya ganun daw magsisavings na siya. Lalong mali. You see, kung kailan ka malakas, that's the best time na mag-savings ka. You understand? You getting something here? All right. So I hope you're learning, mga kapatid, and ako'y naniniwala na pagka ito'y binaybay po natin, itong mga prinsipyo ni Solomon na ito, napakaganda. Ang puhunan lang ay it's not money sa una. Ang puhunan mo lamang dito ay sipag. Sapat maliwanag sabi ng Biblia, hindi pinagyayaman ang maraming pera. Ang pinagyayaman dito ay masipag. Masipag ka lang, yayaman ka. Hindi yung kurakot ka, yayaman ka. Mawawala rin yan sa'yo. Ang isang kayamanan na nakuha sa hindi maganda, may kalungkutan sa dulo. See? Sino mga iniimbestigahan ngayon sa Senado? Di mga kurakot. Sino nag-iimbestiga? Di kurakot din. All right, shall we all stand, please? All right. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa aming natutunan sa Sunday School. Pagpalain niyo po ang aming natutunan at nawa po'y ma-encourage, lalo-lalo ng mga kabataan dito ngayon, that we can do something para sa aming buhay. We can be a millionaire in the future. Nawa'y makita po namin ito. We really need wisdom, O God, and understanding. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang aming binahagi na ito at pag-usapan, Panginoon, nawa ay pagbulay-bulayan at ang bawat siyang people ay may encourage na sila ay maghanap ng trabaho. Anuman ang kalagayan po namin, pwede kami magtrabaho. Ang kailangan lamang ay sipag. Pagpalain niyo po ang mga susunod pa po namin gawain sa pangalan po ni Jesus. Amen.